Ayan po mga kapida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magre-react lang po tayo dito ho sa post po ni Senator Ronald Bato de la Rosa mga kabida. Kung saan po ay sinasabi po niya dito na meron palang nagpaplanong ipadisbar ito hong si Senate President Chis Escudero mga kabida. Dahil ho sa kanya hong katayuan, posisyon dito ho sa impeachment trial laban ho kay Vice President Sara Duterte. Eto po, babasahin ko lang po ito hong kanyang post 14 hours ago. Ang sabi po niya dito, mga kabida, yung mga galit kasi hindi nasusunod ang kagustuhan nila sa impeachment at gustong ipadisbar si SP Chis. Go ahead. Basta ako, hindi ninyo ako kayang ipadisbar. Alangan naman, hindi naman po siya abogado. Kaya wala hong rason kung bakit ipadisbar ito hong si Bato. Ito ko lang po nalaman mga kabida na meron palang nagbabalak na ipadisbar ito hong si Senator Chis. Okay? Now, ang tanong ho dito, sino po itong mga interesado hong ipadisbar ito hong si Senator Chis Escudero? Wala naman pong sinabing clue ho dito si Senator Bato de la Rosa mga kabida. Basta meron pong gusto hong ipadisbar ito hong si Senator Chis. Para sa akin po wala naman pong iba yung mga kritiko po ni Senator Chis Kung meron man pong nagpaplanong dumulog ho sa Korte Suprema at ipadisbar ito hong si Senator Chis, yung mga kritiko po niya, yung mga galit ho sa kanyang mga desisyon patungkol ho sa impeachment trial po laban ho kay Vice President Sara Duterte. Marami po yan sila. Diba? Unipinks, ano pa yan? Liberal Party, okay? Yung mga makakaliwang grupo, yung mga kongresista dyan po sa House of Representatives, yun po sila. Sila yung mga kritiko po ng Senate President. Kasi hindi ho nila nagustuhan yung naging actions ng Senate President patungkol ho sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte mga kabida. Kaya nga, hindi ho tayo magtataka kung mayroon pong mag-interest na ipadisbar ito hong si Senator Chis. Although meron po silang karapatan. They have all the rights to do that because yun nga malaya naman po tayong magsampa po ng reklamo sa isang tao po. Pero pagdating ho sa validation, kung valid ba yung kanila pong complaints, kung may sapat bang ebidensya, so ibang usapan po yun, mga kabida. Madali lang po maghabla, madali lang po magsampa ng petisyon laban sa isang tao. Pero ang pag-prove po kung yung isinampang petisyon may sapat ba, may weight ba mga kabida, ibang usapan po yun. Okay? Ibang usapan po yun. Actually, inaasahan na po yan na meron pong kukontra talaga dito ho kay Senator Chis Escudero po. Kasi hindi nga nasusunod yung mga kagustuhan po nila, Ito po yung sinabi po ni Senator Bato de la Rosa, mga kabida. Dahil hindi nasunod yung mga gusto po nila patungkol sa impeachment. Kaya, ano-ano na lang po ang gagawin po ng mga kritiko po ng Senate President at ito hong Senado, mga kabida. Okay? So, yun po. Abangan na lang po natin. Kasi hanggang ngayon, hindi pa po malinaw kung magkakaroon ba ng impeachment trial laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Hanggang ngayon daw, according to Senator Chis Escudero, hindi pa nga nila tinanggap ito hong kopya po ng appearances po ng mga abogado daw ni Vice President Sara Duterte dyan po sa Senate Impeachment Court. Ito hong kamera, mga kabida. Hindi daw nila pa tinanggap hanggang ngayon. Kaya nga nagalit nga itong si Senator Chis
sa simpleng utos lang mula sa impeachment court, hindi ho nila daw magawa, ano? Di ba? So, yun po. Abangan na lang po natin yan. Kasi, ang time frame ho dito, itong impeachment, kung magkakaroon po ng impeachment, posible hong mag-umpisa po ito after the fourth State of the Nation address po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. And that's on July 28, no? So after that, baka daw mag-umpisa o mag-uumpisa na po itong impeachment trial kung wala hong intervention po, kung wala hong twist na mangyayari po, Kasi unang-una, ito mga kabida, ipapaliwanag ko po sa inyo. Ito po, bago ho mag-umpisa itong trial, i-resolve muna ng Senate Impeachment Court itong motion po ni Vice President Sara Duterte na ibasura itong verified complaints na isinampa po ng House of Representatives. Now, ano pong gagawin po ng mga senator judges para i-resolve po itong petition na ito, itong motion na ito? Mangyayari po dyan mga kabida, magbobotohan yan. Kagaya doon ho sa nangyari nung pag-remand ng articles of impeachment sa Senado, doon po sa House of Representatives. Okay? So yun yung mangyayari po. Magbobotohan yan. Kung dapat bang ibasura itong impeachment complaint, itong articles of impeachment laban ho sa Vice Presidente, o itutuloy itong impeachment trial po. Ang sabi po ng ilang mga kritiko, wala hong kapangyarihan daw ang Senate to do that, ay basura outright itong articles of impeachment, mga kabida. Ang tanging mandate lang daw ng Senate Impeachment Court is to try and to decide whether guilty or acquitted, mga kabida. Wala daw silang kakayahan at walang kapangyarihan to dismiss outright. Paalala lang po, ang Senate Impeachment Court ay isang unique na korte, mga kabida, ayon sa ating saligang batas. Sui generis. Pag unique, magdedepende yung kanila pong desisyon dyan, mga kabida. Kung ang desisyon po nila ay hindi ho sang-ayon sa mga inagisnan po natin na mga korte, sa kanila na po yun. Kasi nga, unique nga sila. Okay? Unique nga sila Hindi ho pwedeng ibabatay po natin yung kanilang action sa mga regular courts. Kasi unique nga sila. The term unique, iba na po yun, mga kabida. Okay? So, yun po. Kung may intervention mula sa kataas-taasang hukuman o Korte Suprema, mga kabida, bago ho mag-umpisa itong 20th Congress at yung intervention na yun ay papabor dun ho sa petition po ni Vice President Sara Duterte, mas mainam po yun kasi siguradong hindi na po magkakaroon po ng constitutional crisis, mga kabida. Kasi pag ang decision po o intervention po ng Korte Suprema, gagawin yan o mangyayari yan between the proceedings or the impeachment trial po, mga kabida, baka magkakaroon po tayo ng constitutional crisis according to some experts. Kasi unang-una, hindi ho pwedeng pigilan ng Korte Suprema ang impeachment court proceedings. Okay? Malinaw po yan sa saligang batas daw, mga kabid. Okay? Now, pwede hong hindi sundin ng impeachment court kung anuman yung intervention ng Korte Suprema while the hearing is ongoing, mga kabida. Kaya nga, doon daw papasok itong constitutional crisis. Hindi ako nagsabi po niyan, mga eksperto po ng batas at hindi po ako abogado. Kinukot ko lang po itong mga eksperto po ng batas, mga kabida. Mga abogado rin, na nag-aral ho dito sa proceedings po, ni Vice President Sara Duterte, mga kabida.
Okay? So, yun lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.